Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, panibagong araw, panibagong pag-asa. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa plaka at sa mga wala pang plaka at sa meron ng plaka at wala pa sa inyo yung plaka nyo. Ayun, yun nga, sobrang natuwa ako kasi nabalitaan ko, dumating talaga yung dumating na yung plaka ko. Pero, yun nga lang, pag-uusapan natin dito kung bakit nakakadismaya na dumating na yung plaka ko. Medyo masaya kasi iwas na din talaga sa huli. Kasi yun ang sabi nila na maghihigpit na sila nung August 1, nahigpit na talaga sila. Tapos ngayong September 1 kasi in-extend nila ng isang buwan yung no plate, no travel. 'Di ba? Kagagaling ko lang sa LTO, 'di ba? Kung napanood niyo yung video ko diyan, kung paano din nila in-explain, 'di ba? Ayun, na-explain ko sa inyo bakit nadismaya ako about dito sa plaka. 'Di ba? I-explain ko sa inyo kung bakit nadismaya ako dito sa plaka. Ito yung plaka ko, ayan, yung nakikita nyo, dumating na. Tawa natin. Ayan yung plaka ko, dumating na. Okay, kahit makita nyo yan. Ang naging problema kasi dito guys, ito yon. Ito yung kakabitan, sobrang lambot. Totoo nga talaga yung balita na medyo manipis yung plaka. Ayan o, ang bilis naman o. Pero yung akin, walang naging problema kasi wala naman akong tapolodo at nakahangir siya. Hindi siya masyadong magalaw kapag nasa lubak. Ang mga naging problema dito kapag may tapaludo ka guys at hindi ka naka-underneath, mabilis masira yung plaka mo. Kasi yung kadalasan na nakikita ko sa kanila, ang kadalasan dito is nabibiak to agad. Diba? Ang bilis mabiak to, ang lambot oh. Kahit mawakan mo, yung plaka to na issue ng LTO ito na yun. Kasi dumating siya at ito yung naging problema ko. Medyo nakakadismaya kasi ang lambot talaga. At pati yung paglagay ko dito ng screw, ang bilis, yung parang pintura niya sa loob. Hindi ko alam kung ano to, pintura ba to. Is, ano na siya agad talaga. Ang bilis na siya masira. 'Di ba? Ang bilis niya mapunit. Hindi ko alam kung ano to eh. Kung ano yan. Ay, nandito tayo sa may daan kaya may mga sasakyan na dumadaan. Hindi ko alam kung anong klaseng plate yan na mabilis talaga siya mapunit. Pag pininturahan mo, sobrang bilis na mapunit yung pintura natin. Yan kung nakikita nyo oh. Ayun kung nakikita nyo din sa mga ibang rider, pag nakita nyo tabingi yung plaka nila, di ba? Delikado kasi pag nawalaan ka ng plaka, ang hirap pa naman magbigay ng mga plaka, di ba? Di natin alam kung sino totoo nagsasabi. Napakahirap kumuha ng plaka at yun mawala pa. Ayun oh. Pag nakita ko talaga sa lubak, lalo ng mga hindi naka-underneath, ang bilis nabibiak to. Nakatagilid na yung plaka nila. Ayun nga ang problema natin niya kapag nalaglag, paano na kaya? 'Di ba? Kasi yung iba wala pang nare-release na plaka. Ayun, sa mga nagtatanong pala about sa mga walang plaka, ayun, ito lang yung mapapayo ko sa inyo. Sa mga walang plaka at meron na palang plaka doon sa LTO, 'di ba? Una sa lahat guys, mas maganda ang gagawin nyo is pumunta na kayo agad sa LTO. Si LTO ang makakasagot sa lahat ng katanungan nyo. Huwag na kayong pumunta sa kasa. Kasi di sa pag-ano, minsan ang kadalasang problema is sa kasa. 'Di ba? Sa kasa talaga minsan nahuhold yung mga plaka. Pero yung plaka natin nahuhold talaga yun ng ibang kasa. Hindi lang natin alam mo bakit hinuhold nila, pero maganda naman tong balita ang pagkasabi, kasi kagaya nitong akin is January ko to nakuha. Nabili ko noong January cash to, hindi po siya utang kasi hindi ko alam kung bakit ang tagal din nire-release ng mga kasa kapag utang yung motor mo. Diba? Hindi natin alam kung anong dahilan na hindi naman nila agad binibigay yung plaka. Diba? Ayun nga, January ko ito nabili. Ang pinakamatindi dito guys na pag-uusapan natin, ang sabi ng LTO nasa batas nila na 15 days dapat na-release na yung plaka. Diba? Ang tanong dyan, at sino ba talaga ang may mali? Kasi kapag in-interview sila, 15 days lang daw talaga is binigay niya talaga nila yung plaka.
15 days binibigay na talaga nila yung plaka. Yun yung nakalagay doon sa batas nila. At ang temporary plate na pinapagawa nila, yung sa ordinansa nila na pwede lang yung gamitin ng 15 days. Ito ang naging problema at dito ko nalaman na hindi kasa yung may mali, ang LTO mismo yung may mali. Alam nyo kung bakit? January na nabili yung motor, pero dumating lang sa akin last week lang, August na. 'Di ba? Nung pumunta ako sa kasa, kung makikita nyo naman sa vlog, August na dumating. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Ang kasa ba ang may problema o ang LTO? 'Di ba? Nakakalito yung batas natin. Medyo mahirap paniwalaan yung batas nila doon na nakalagay na 15 days, na-release na daw yung plaka. Siyempre pag in-interview yung pinaka-head ng LTO, ang sasabihin, na-release na yung plaka. Pero nakakapagtaka yung iba na hanggang ngayon wala pa rin yung plaka nila. Pero ang pagkasabi naman doon is simula January 2022, ayun, mamaya i-explain ko yan sa isang vlog paano at ano ang gagawin. Sa mga walang plaka, mas maganda, advice ko sa inyo, pumunta po kayo doon sa LTO. At una sa lahat, kung saan po naka-address yung ORCR nyo, doon po kayo mismo pupunta, wag sa ibang LTO. Kung saan yun naka-address, doon nyo pupuntahan. Para hindi po kayo gagastos na malaki. Baka mamaya pupunta ka sa malapit yung LTO. Kasi kung saan po talaga naka-address yung motor natin, doon natin pupuntahan. Kasi doon magre-release ng plaka. At una sa lahat, kapag nandun na kayo sa LTO, malinawan talaga kayo kung bakit wala pa kayong plaka. Kasi sa kasa, sasabihan na kayo wala. Hindi natin alam, baka nandyan na at nakahold nila. Mas maganda, advice ko sa inyo is, punta na lang po kayo sa mismong LTO kung saan naka-address yung motor nyo. Diba? Ayun, may mga iba pang tanong dyan. Mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko yan sa akin lang nalalaman. Diba? Kung ano ang aking nalalaman, yun lang yung sasagutin ko. Kung ano yung nalalaman ko about doon. Ayun, sa mga walang plaka, pumunta po kayo sa LTO, baka nandun niya. Kasi simula January, ang sabi naman sa akin ng LTO is na-release na talaga na January 2024. Pero ang pagkasabi naman doon ng iba is 2022 to 2024 is yung plaka is nandyan na talaga. Yun yung pagkasabi natin. Hindi, kaso iba-iba talaga yung batas. Pero ako, hindi ko alam. Hindi talaga ako naniniwala kasi January pa yung akin. Kung nandyan na talaga, is binigay na dapat. Sila yung may problem. Yung LTO talaga yung maging problema. Pero, kung hindi man si LTO, dalawa lang. Si kasa o si LTO ang may problema. Saan na ba napunta yung plaka natin, di ba? Nabayaran na natin tapos hanggang ngayon wala pa rin. Ayun. Ayun, advice ko lang sa mga pupunta sa LTO is dalhin nyo yung ORCR nyo at para hindi na kayo pabalik-balik. Basta kung saan po kayo naka-address, doon po kayo pumunta. Basahin nyo po yung ORCR nyo kung saan po naka-address yan. Doon yung LTO na pupuntahan nyo. Ayun, may gagawin din akong video dyan sa mga sikanhan at binili na motor. Sa mga 2011, 2012 na wala pang plaka hanggang 2021, yun, gagawaan ko din ng video yan. Ayun, basta sa mga walang plaka pa, ayun, gagawaan ko ng video yan at para mas malinaw yung mga 2010, 2021, yung mga wala pa talagang plaka. Alamin natin kung saan napunta yung mga plaka nyo at kung ano ang gagawin. Ayun, sa mga nagtatanong about sa plaka is yung batas talaga ng LTO, wag kayong maniniwala doon na kasi ang kapag tinayo yung pinakahid nila tinanong is 15 days on process. Nasa batas naman talaga nila yung totoo po yun. Nandun, kaso di natin alam kung bakit sinasabi nila yung at hindi sila nagsasabi ng totoo na nasa kanila pa yung plaka. Si kasa, wala talaga naging problema yon. Sa kanila yung may naging problema. Pero hindi lahat. Marami din kasa na may problema na hinuhold yung plaka at hindi ibinigay sa tao. Hindi natin alam yung dahilan kung bakit.
naka-hold yung ibang plaka. Ayun lang, sa mga gusto pang manood ng iba pang bidyong update, abangan natin sa September 1 kasi mag-ikot ako noon. Titingnan natin kung ano yung masasabi ng LTO. Baka pumunta ako ulit ng LTO, tatanungin natin about doon sa no plate, no travel, 'di ba? At ano ba ang magiging violation natin. Ayun, ingat kayo palagi. God bless. Ride safe po tayong lahat. Sa mga katanungan nyo, comment nyo lang dyan sa baba. Baka masagot natin yan at matulungan kayo. Basta pag pumunta kayo ng LTO, magdala kayo ng ORCR. Kung saan naka-address yung ORCR nyo, doon mismo nyo makukuha at malalaman kung saan na yung plaka nyo. Pumunta na kayo sa LTO, wag na kayong pumunta sa kasa. Para doon mas malinawan kayo. Kasi kung pabalik-balik lang kayo sa kasa, kung nandyan na sa kanila, doon ninyo malalaman at sasabihin nila kung saan talaga yung plaka ninyo, o nasa ka LTO ba o nasa kanila. 'Di ba? Ayun, ingat ka palagi. Ride safe. Yan yung motor natin, 7 months old, walang sakit at walang naging problema. Panoorin nyo rin yung basic natin dyan na vlog, basic tutorial para maiwasan na magkasakit-sakit yung ating motor. Ayun, ingat kayo palagi. God bless. Bali naka-upgrade yung motor natin. Baka magtaka kayo, simula nung dumating yan is may mga accessories na ako agad na pinalitan ko agad yan. Yan tagay ng makina. Nandun naman sa video to, shock, gulong, saka manubila. Ayun, ingat kayo palagi. God bless.